Hindi tagapagtanggol ng China si Senator Marcoleta. Tagapagtanggol siya ng matibay na soberanya, madaling magbato ng paratang, mas mahirap ang magbasa ng dokumento, umunawa ng batas, at tumingin sa mas malawak na larawan. Dito nagkakaiba ang ingay ng politika at ang tunay na pagsusuri. At dito rin malinaw na hindi kailanman ipinagtanggol ni Senator Rodante Marcoleta ang China, ni hindi rin niya sinabi na hindi pag-aari ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Malinaw ang kanyang paninindigan, atin ang West Philippine Sea, ngunit hindi siya kontento sa isang panalong papel lamang. Ang UNCLOS arbitration ruling, bagamat napakahalaga, ay hindi pa sapat upang tuluyang maging hindi matitinag ang ating soberanya sa larangan ng internasyonal na batas at kartografiya. Ang punto ni Marcoleta ay hindi ang isuko ang teritoryo, kundi ang lalo pang patibayin ang ating pag-angkin. Sa pandaigdigang sistema, hindi lamang desisyon ng hukuman ang batayan ng ganap na pagmamay-ari. Kinakailangan din itong maitala at mairehistro sa International Hydrographic Organization, IHO, ang organisasyong nagtatakda ng kinikilalang maritime boundaries sa mga pandaigdigang mapa. Hanggat hindi ito naitatala roon, nananatiling may puwang ang ibang bansa, lalo na ang China, upang ipagpatuloy ang kanilang pag-angkin at manipulasyon ng mga mapa at naratibo. Sa isang bansang nasasanay sa mababaw na diskurso, ang ganitong legal at teknikal na usapin ay nagiging sensasyonal na politika. Sinadyaman o hindi, sinakyan ito ng ilang politikong mas naghahangad ng papuri ng masa kaysa sa maingat at balanseng diplomasya. Kailangan nila ng bida at kontrabida at pinili nilang gawing kontrabida si Marcoleta. Bakit? Dahil mas madaling magmukhang makabayan kung sisigaw ng China ang kalaban kaysa amining may kakulangan pa sa mga hakbang upang tuluyang maikandado ang ating teritoryo sa pandaigdigang record. Mas madaling mag-post ng bandila kaysa magtrabaho sa masalimuot at tahimik na larangan ng maritime law at international registration. Hindi popular si Marcoleta sa ganitong eksena dahil hindi siya nagbebenta ng ilusyon. Ang kanyang mensahe ay simple ngunit mabigat. Kung tunay na atin ang West Philippine Sea, kailangan natin itong pagtibayin hindi lamang sa salita, kundi sa mga institusyong kumokontrol sa pandaigdigang pagkilala. Sa huli, ang tunay na pagtatanggol sa soberanya ay hindi nasusukat sa lakas ng sigaw ng galit, kundi sa tibay ng mga hakbang na nagtitiyak na ang ating pag-aari ay kinikilala ng buong mundo. At doon, malinaw kung sino ang tunay na nagtatanggol sa Pilipinas at sa mga Pilipino